viral na security guard nakulong dahil ito'y nakapatay. Ito'y sa parting Kabisayan. Ito yung ating komento ngayon doon, no? At nabasa natin kasi yung mga sarit-saring mga comment na mga tagapanood. At syempre, mayroong tumatama, mayroong hindi. So, ang komento ko, hindi man tayo abogado, pero may mga karanasan na tayo pagdating dyan. Kaya may share natin sa ating mga ka-59 at sa ating mga taga-kapanood. At syempre, bago natin pagpatuloy ang video, supportahan nyo naman si Kuya Isko Official. Yun yung ating channel, Kuya Isko Official. At yung ating isang channel, Gwapong Biyahero TV. At yung ating Facebook account, Charles Francisco. Tapusin natin ang video at pakinggan ninyo yung aking komento. At mag-comment kayo sa baba, mag-iwan kayo ng comment kung magustuhan niyo yung aking mga sasabihin tungkol sa isang viral security guard na nakapatay. Sa parting Kabisayan po ito mga kababayan, mga kaibigan. So ito siya, yan siya. So Bisaya ang mga sagutan ng ibang mga komento or mga nagko-comment. So sa ating opinion or isa sa ating mga naranasan at kaalaman ay i-share natin sa ating mga kapayapnan at ating mga kababayan yung tungkol dyan. Okay, so may mga comment kasi bagkus Bisaya, no? Ang comment ng iba ay kawawa naman yung mga gwardiya dahil nagtatrabaho lang, katulad nun nakabaril siya ng magnanakaw, siya pa ang nakulong. Okay, so syempre mas marami ang comment na kumbaga pinagtatanggol nila yung security guard. Kaya shout out sa lahat sa mga nagtatanggol sa ating mga butihing ka-59. Tama naman yun. Bagkus titingnan natin yung situation kung paano nga ba nangyayari ito. Okay, so ang mga security guard kasi mga kababayan, mga kaibigan, mga ka-59 ay may training naman talaga. Okay, so bagkus yun nga ay aminin natin hindi at alam naman din ng karamihan yan or ng iba na meron din kasi mga hindi talaga dumadaan sa lehitimong training. Kaya yung iba dyan, negatibo talaga sa kaalaman or kulang sa kaalaman. Okay, so sa ngayon kasi isinasali na yung tinatawag na legal aspect para malaman natin kung ano nga ba ang dapat gawin kung in case may mga ganong situation. So, sa legal aspect, pasok yung kaso na yan kung ano nga ba ang dapat gawin kung may magnanakaw. Doon muna tayo sa kaso ni Kuya Guard or ng ating isang ka-59 na kung saan nakulungan siya na kung saan magnanakaw naman yung kanyang nabaril. So, ang situation kasi mga ka-59 at mga kaibigan ay depende sa situation. Right? So, wala man tayo doon sa pinangyarihan. At syempre, sarit-sarit na yung mga komento, wala rin naman sila doon. At hindi rin nila alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Okay. So, mapapulis man yan, or mapasecurity guard man yan, or mapamilitary man yan, is meron kasi tinatawag talaga na, kumbaga, rules of engagement. So, ibig sabihin, may baril ka man, or mayroon ka mang pang depensa sa sarili mo, is may mga rules siya kung paano mo siya gagamitin. Right? So, ang situation kasi, halimbawa lang mayroong magnanakaw na katulad nga nung pangyari kay Kuyang Guard na isa siyang security guard ng farm daw, you know? Yung binabantayan niyang farm, medyo may nakapasok yata na magnanakaw na baril niya. So, ang punot dulo is siya ang nakulong. So, siyempre, sari-sari na yung mga comment nga dahil ang sabi, magnanakaw na nga yung nabaril ng guard is ang guard pa yung nakulong. So, yun nga, depende sa situation. So, pasok siya sa usaping legal aspect. So, hindi tayo abogado, pero ito yung ating kaalaman at mga na-experience na or mga naranasan. Okay? So, ang situation kasi, mga kaibigan, mga kababayan, bakit nakukulong ang isang security guard samantalang halimbawa na lang ang kanya namang nadali or ano ay magnanakaw or criminal naman. Okay? Same sa pulis po yan. Akala nyo ba wala mga pulis na nakukulong dahil nakapatay? Marami.
Okay, so ang situation kasi, katulad nun, halimbawa may magnanakaw na nakapasok sa kanyang binabantayan, lalo't farm yun, kumbaga, so nagnanakaw ng manok, halimbawa na lang, depende sa situation. Ang tanong, pag kinuha na ba ng magnanakaw yung manok at itinakbo, pwede na ba niyang barilin? So, di ba? Yun ang tanong. At halimbawa, kung pumasok yung magnanakaw sa kanyang farm, nakita niya magnanakaw, hindi niya kilala, tapos akmang kukuhain yung manok, nakita niya, pwede na ba niyang barilin? So, ang situation is, kaya siya nakulong dahil maring yun ang kanyang ginawa. Sabi nga, sa legal aspect, ang ating natutunan, correct nyo ako kung tama o mali, pero siyempre, makapagsasabi lang yan is abogado, hindi po kayo mga basher. So, halimbawa, ang turo kasi is, nasa isang compound ka or nasa binabantayan ka, mayroong nakapasok na isang magnanakaw. Okay? Halimbawa na lang doon sa sinasabing farm na yon. Kinuha na yung manok. No? Nakita mo siya, nakuha mo siya. Then, syempre, pagkuha niya sa manok, tumakbo siya ng tumakbo. Syempre, ikaw security guard is gagawan mo siya ng paraan kung paano mo siya huhulihin. Okay? So, tumakbo hanggang sa hindi mo talaga siya nahabol or di mo siya talaga nahuli. Hanggang sa madaling salita, nakawala siya sa iyo. Okay. So, sa isang situation doon, ang tanong, may tanong pa ngayon, halimbawa nakatakbo yung magnanakaw, hindi niya nahuli, matatanggal ba yung guard? So, kung tutusin, hindi po. Kasi nga, bakit? Ginawa naman niya yung trabaho niya. Hindi niya lang nakaya. Hinabol naman niya, hindi lang niya inabutan, at hindi niya lang nahuli. Pero, hindi niya kailangang barilin. Yan po ang totoo diyan. Kasi pag binaril niya talaga yon, makukulong siya. Kasi nga, bakit? Yung situation kasi, sa legal aspect kasi, may sinasabi or may tinatawag na self-defense lang dapat ang pupwede nating maipanalo sa kaso. Alright, so, paano nga ba yun? Halimbawa, yung magnanakaw, kinuha niya yung manok. Okay? Then, pagkuha niya sa manok, nakita siya ng guard. Alright? Okay lang, na kahit bunutan siya ng guard at tutukan siya. Oh, ano yan? Magnanakaw ka, tigil. So, si magnanakaw ngayon, bit-bit niya na si manok. So, ang ginawa ni magnanakaw, mayroon din siyang patalim or kaya baril or nakakapatay na isang bagay. So, dahil nakita ni magnanakaw na nandyan na si guard is, ang ginawa ni magnanakaw, akmang susunggaban niya si guard or sinugod niya si guard. Yan, pwede na siyang barilin ng security guard. Kasi nga, papasok na siya sa self-defense dahil nanganganib na yung kanyang buhay dahil may dalang patalim or may dalang baril ang magnanakaw at siya ay sinusugod na. Or, nag-atim na sa kanyang patayin din siya. Pero kung wala, as in wala ang magnanakaw na kahit anong patalim or kahit anong bagay na po pwede mong ikamatay is hindi mo siya po pwedeng barilin at mamatay. So, kaya sa totoo lang, sa actual situation, may mga technique yan na ginagawa. Kaya nga dati, nung nag-responde kami sa isang nakawan din doon sa parting Marikina, anong sabi ng aming team leader na pulis din? Sabi sa amin, walang magpapaputok ha. Walang magpapaputok. Okay? So, kung kinakailangan, pumulot kayo ng bato, batuhin natin. Kung tumakbo, hindi kailangan ninyong barilin. So, yun yung sinabi sa amin. Kasi nga, hindi nga po pwedeng kailangan barilin kung ang sadya ng mga tao or magnanakaw is nakaw lang talaga at wala silang dalang armas. Dahil pag yun ay na baril, yun ay makukulong ka. Kaya ang ginagawa ng marurunong dyan, sa totoo lang, sa ibang mga alagad ng batas natin is ginagawa talaga yung tinatawag na tinataniman. Kasi nga kung walang dala, talagang lalagyan yan para pagdating sa kaso, mayroon kang masasabi na mayroon siyang bagay na dala kaya mo siya napatay. So, ganun po siya mga kaibigan. So, sana malinaw sa inyo. So, ang punto dito is
Kaya siya nakulong dahil yung magnanakaw is kanyang napatay nang hindi naman or wala namang panganib sa kanyang buhay. Kung tumakbo lang yung magnanakaw is walang panganib sa kanyang buhay doon. So, okay lang, habulin niya. Pag hindi niya inabutan at hindi niya nahuli, so wala siyang magagawa. Ganun lang talaga yon. So, gagawin niya lang ng report yon na may magnanakaw dito, hinabol ko, nakalabas, umabot sa ganitong lugar, hindi ko na hinabol kasi masyado nang malayo at hindi ko siya nahuli. So, yan. Report ang katapat doon. Hindi mo siya kailangang barilin. Yun ang tamang paliwanag dyan. Pero, kung marunong ka rin sa batas, sige nga, mag-comment ka. Kasi, kung talagang hindi ka marunong sa batas, puro ka lang salita, makukulong ka. Sigurado yan. Alright? So muli, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV, yung ating channel. Please like and share and subscribe. So mabuhay mga ka-59. Shoutout sa lahat. Pagmamahal niya at pagkalinga kapag kailangan nyo